Pag ang barangay at sangguniang kabataan election ay hindi natuloy at pag ang BARM election ay hindi matuloy, ang next na hindi matutuloy o ang next na hindi itutuloy ay ang eleksyon sa 2028. Delikado yan. Bakit? Unang-una, labag sa ating saligang batas. Malinaw dyan na ang presidente at vice-presidente ay hanggang 6. What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Atty. Vic Rodriguez. Garapala na yan ang wika ni Atty. Vic dito sa plano ni Bonget na makapag-extend pa ng termino. At huwag nang magkaroon ng eleksyon sa taong 2028. Naku naman po, paano ba naman kasi mga kababayan, sinisimula na dito sa mga SK at barangay eleksyon natin na huwag na di umanong magkaroon ng eleksyon at magstay na lamang ang mga nanunungkulan ngayon. Na parang niluluto nila ngayon na kapag nangyari ito, sumunod ang taong bayan sa planong no election sa mga SK at kabaranggayan, panigurado ganun din ang mangyayari sa taong 2028. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Pero bagong lahat huwag nyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, huwag po sana nating pahintulutan na mangyari to na di magkaroon ng eleksyon kahit sa barangay man at SK. Dahil kapag nangyari yun mga kababayan, paniguradong tuloy-tuloy na yan hanggang 2028 at tayo lamang ang mahihirapan sa pag-alis sa pwesto nitong si Bonget. Natama na ang 6 years na pagpapahirap sa taong bayan at huwag nang mag-extend pa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sabi ni Joy De Los Reyes, people power pag hindi natuloy o pag mayroong no election sa 2028. Marivic Taburada. Ito magandang tanong. Winston Santos, thank you for your comment. Si Hannah J. Johnstone. Hannah J. Johnstone, with President's negative rating, gusto nila i-extend. Tama, very emphatic yung kanyang tugon. Alam mo ninyo, hindi tayo dapat magpakumpiyansa. Hindi tayo dapat kampante ba? Sapagkat meron ng nagsisimula na, creeping na ito Merong pending bills diyan sa mababang kapulungan at sa Senado na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Kagaya nga po ng aking nabanggit kanina lamang, si Escudero ang nag-file ng kanyang bill sa Senado. Sa mababang kapulungan, maraming nag-file, grupo ng mga kongresista. Nais nila na pahabain pa, again, palawigin pa muli ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials. Pareho yan. Mayroong mga barangay officials na nagtatrabaho. Merong mga performing. Meron naman na talagang napupuna lamang, kagaya ng karamihan natin dyan sa Kongreso, wala namang ginagawa sa kanilang nasasakupan. Kanya hindi dapat tayo pumayag, ipopostpone na naman. May panukalang ipostpone na naman. Nakakatakot ito mga kababayan. Kung inyong papanuorin ng mga nangyayari, mayroong panukala na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Meron ding panukalang suspindihin na naman yung magaganap na regional election dyan sa BARM, sa lugar ng ating mga minamahal, ginagalang, kinikilala at rinerespeto mga kapatid na Muslim. So dalawang mahalagang eleksyon ito. Yung BARM nanganganib, may mga senyales nagbabadya na ito ay masuspindi na naman. Yung dito sa barangay and sangguniang kabataan election, nagbabadya rin na masuspindi na naman. Meron ng mga ihinain na batas sa mababang kapulungan at sa Senado na muling ipostpone. Ang masama rito, i-extend ng another 2 years. At muling gawin ang halalan sa Nobyembre pa ng taong 2028. Napakatagal po nun, napakalayo po nun. Napakalayo nun, napakatagal nun. Sabi ni Atila, bakit naman cancel ang barangay election? Sagutin natin Atila, base doon sa reasoning na ginamit ng mga nagpapanukalang muling suspindihin. Dalawang katangian dalawang kadahilanan. Bakit daw dapat suspindihin? Pakinggan ninyo ito, nakakatawa, nakakagalit. Ginagago tayo ng mga ito. Unang-una, dahil daw may energy emergency. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa energy emergency na dineklara ng kasalukuyang administrasyon? Yun ang dahilan nila dalawang bagay. Pangalawa, yung pangalawang kadahilanan, meron daw continuing or due to the continued
continued US at Iran war. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon doon sa ginawang kadahilanan ng pag-file na muling suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, kagaya ng i-file nitong ni Chis Escudero, due to energy emergency and continued US-Iran war. Pagka sinuspindi ba ang eleksyon, mapipigil ba ng kapitan ninyo sa barangay ang gera sa pagitan ng US at Iran? Yung mga kabataan natin, magbo-volunteer ba sila na sila ay pupunta dyan sa Iran at sa US at pipigilin ang gera? Anong kinalaman ng continued US-Iran war para ma-postpone na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Gamitin din natin yung una nilang kadahilanan, energy emergency. Dadami ba ang supply at inventaryo natin ng produktong petrolyo pag si Kapitan, si Kagawad at si SK Chairman pa rin ang namumuno sa ating mga pamahalaan dyan sa barangay level? Huwag ninyo kaming budulin. Kaya nga welcome lahat dito sa ating pahina, being the Law Global University. Hihimayin natin yung mga constitutional or legal provision na related dito sa mga usaping panlipunan. Ito yung ginagamit nila eh. Funny because yung ginagamit na kadahilanang due to continued US-Iran war. Just check your online feed, CNN, BBC, The Guardian, New York Post, etc. Kakasabi lamang ng Pangulo ng Estados Unidos ni Donald Trump. Sabi niya, war to end pretty soon. War to end pretty soon. Malapit na daw na matapos ang digmaan sa pagitan ng US at Iran. So paano itong panukalang batas na suspindihin na naman ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Tuloy pa rin? Yung mismong proponent na, yung mismong ponente na ng digmaang US-Iran ang magsalita. Malapit nang matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados at Iran war. Chis Escudero, are you going to withdraw now yung iyong filed bill asking for the postponement again of the barangay and sangguniang kabataan election? Nabungi yung yung iyong budol na reasoning. Sabi mismo ng Pangulo ng Estados Unidos, the war is about to end pretty soon. At ngayong nahinto, pansamantala, hindi pa ho permanente, pansamantala, ngayong nakahinto ang digmaan sa pagitan ng US at Iran, so wala na yung kalahati doon sa justification to postpone the barangay and sangguniang kabataan election. Itutuloy pa rin ba ang pag-usad ng panukalang ito? Dahil nung meron kasing desisyon na ang Korte Suprema, ang desisyon sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Yung Makalintal dito, yung aking worthy adversary, si Attorney Romy Makalintal, yung sa kasong kanyang isinampa sa Korte Suprema, Makalintal versus Comelec. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na yung pagpo-postpone ng barangay at sangguniang kabataan election ay unconstitutional. Unconstitutional. Bakit daw? Sapagkat linalabag nito ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating constitutional right to suffrage. This is a clear and direct violation, if not deprivation, of the constitutional right to suffrage of every voting Filipino. No, malinaw yan doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. At dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maganda na hindi itinutuloy yung mga nakatakda or scheduled election. Sinabi yan ng Korte Suprema, hindi maganda yan dahil nga you are essentially disrupting yung democratic accountability. Democratic accountability, the core value, one of the core values and core advocacies of Hakbang ng Maisog. We are demanding for transparency, for accountability. Ito ang no election sa mga barangay, panigurado kayang gawin nila ito. Ma-extend lamang ang termino ni Bungit. to, sabi ng Korte Suprema, pag pinospone mo yang barangay and sangguniang kabataan election, that is unconstitutional because it violates the people's constitutional right to suffrage and disrupts regular democratic accountability.
So dapat ito bantayan natin. Again, itong paghihingi ng periodic, regular, and predictable elections at fixed intervals is a system or mechanism to enforce democratic accountability. Hindi dapat pigilan. Ito'y nakalaman doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Ngayon, yung delay, pag dinelay mo na naman yan, sabi nga kanina, doon sa yung kadahilanan ng bill ni Chis Escudero, dahil daw sa existing energy emergency at continued US-Iran war. Maraming po salamat sa halos dito sa aking Magic Eye, sa halos 1,000 live viewers natin. Sana ho ang aking munting lambing sa inyo, sana ho ay patuloy kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo, napakahalaga, at mag-subscribe sa YouTube. At yung nasa Facebook po, hinihiling ko po, konting lambing, patuloy po kayo mag-engage, mag-react, mag-comment, mag-like, mag-share, napakahalaga po nun, at mag-follow dyan po sa ating YouTube page. Basahin lang po natin yung mga ibang komenta. Sabi ni Agnes Bombita. Ang comment ni medyo mahaba pero basahin natin. Sabi ni Rowena Sabanal, yan talaga ang gusto nilang mangyari. Paano na lang tayo mga naghihirap na mamamayang Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis sa kahirapan sa pagmahal ng lahat ng bilihin, kuryente, tubig, sahod, hindi tumataas. In relation to that, I'd like to thank yung comment ni Congressman Sid Ungab. Sabi niya, ang talagang issue base sa Pulse Asia Ulat ng Bayan. Ito, ang number 1 na gustong makita ng Pilipino na tugunan ng Marcos administration, unang-una, kontrolin ang inflation. Number 2, labanan ang korupsyon. Number 3, itaas ang sahod. Pangapat, bawasan ang kahirapan. Di ba nga meron siyang kategorya, yung mga malapit ng maghirap. Kalahati ng Pilipino, malapit ng maghirap dahil sa walang humpay na pagnanakaw ng mga kawatan sa kasalukuyang administrasyon. Sugpuin ang kriminalidad. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan na mataas na naman ang crime rate. Hindi naman kasi ito laban ng propaganda. Ang hinihingi ng tao sa ating mga mahal na kapulisan, make us feel safe sa kalsada, sa lansangan, sa public transport, lalong-lalo na sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. You do not have to refute or contest kung meron mang negative or adverse write-up about the state of criminality in the Philippines today. Maging proactive kayo. Huwag kayong maging reactive. Hindi totoo yan, fake news yan, destabilization yan. Marunong pa kayo sa mga nabibiktima ng krimen. Marunong pa kayo sa araw-araw na nasa lansangan, nakikipagsapalaran, wala namang armas, ang dala lamang ay yung motivation to get up every single day so that they can earn money to buy food and put food on the table of their families. Yan lang naman ang kanilang motivation. Huwag nyo silang kagalitan. Bagkus, aksyonan ninyo. Labanan ang illegal na droga. Yung mag-inang binaril diyan sa labas ng mismong isang hotel sa Makati. Makati na naman. O yan, kagaya ng ganyan, hindi pwedeng ilagay mo na lang sa ilalim ng balita yan o kaya news blackout mo. Kailangan yan solusyon. Nararamdaman ng tao na insecure ang tao ngayon Kaya hindi mapigilan, they cannot help but compare the feeling of being safe during the time of President Rodrigo Duterte compared to now. And it's not a criticism just for the sake of criticizing the authorities, but rather they should take it as a challenge to step up and improve yung kanilang paglaban sa kriminalidad. Bukod dyan, lumikha ng trabaho. Base sa datos na inilabas ng pamahalaan mismo, tumaas na naman yung hanay ng mga walang trabaho. Almost 2.59 million Filipinos ngayon ang walang trabaho. Hindi pa kasali dyan yung issue ng underemployment. So pagka dinagdag mo pa yung underemployment, ito yung kadahilanan kung bakit nasa negative territory ang trust at approval rating ni Bongbong Marcos. Bakit? Disconnected kasi ang pulisiya ng kasalukuyang administrasyon. Inuuna itong nagbabadyang no election at CONAS. No? Desperado na sila. Alam niyo, kung titingnan niyo yung pattern,
Bakit nagbabadya? Pati yung eleksyon, yung regional election sa BARM, nanganganib din yan. May mga alingas-ngas na maari din itong suspindihin na naman. Dahil nga, ang aking pantaha, base sa aking pantaha, bakit kinakailangang suspindihin ang barangay eleksyon? Sapagkat malamang sa hindi, ang mga magwawagi, ang magtatagumpay sa nalalapit na barangay eleksyon at sangguniang kabataang eleksyon, yung ayaw sa korupsyon. Yung hindi natutuwa sa pangmumudmod ng mali-maletang pera. Yung hindi natutuwa dito sa walang katapusang baha. 2 sunod na araw na, in fact, 2.5 days na sa NCR na disrupted ang schooling o pag-aaral ng mga kabataan, maging pribado o pampubliko. Kahapon, wala ganong ulan. Ngayon, medyo, pero usually, kung in place ang ating flood mitigation system, kung hindi ninakaw yung flood control funds to fix our flood control system, hindi konting ulan, nagdedeklara tayo ng walang klase. Kulelat na nga ang antas ng ating edukasyon. And every time na walang pasok, nababawasan yung oportunidad ng ating mga kabataan to level up, to scale up, makadikit man lang doon sa ating kanilang mga regional peers. As a parent, I will be hypocrite if I will say hindi ako masaya pag walang pasok. Bay masaya ako dahil kasama ko yung mga anak ko. Pero kung titingnan mo in the long run, in the long term, lugi sila. Kulelat na nga tayo. Yung antas ng ating edukasyon, kulelat na. Namumutiktik pa ng walang pasok. Bakit? Kasali na rin dyan yung nervyos ng pamahalaan na muling masisi at maipit ang mga kabataan at estudyante dyan sa baha. No? Sabi ni Julie, basahin natin si Julie Gabres. May kaaway si Jean Escovilla Lacmiller. Huwag mong pansinin yan. Kung sino man ang kapalitan mo ng mensahe, Jean Escovilla Lacmiller. Kahit ang mga bobo ay welcome na welcome dito sa ating pahina, Jean. Huwag mong pag-aksaya ng panahon yung kung sino man ang kasagutan mo. Ang mga bobo ho ay welcome para tumalas-talas naman kayo. No? Tapos si Sir Philip. Sir Philip Tayag. Bagsak na ekonomiya. Yes, bagsak ang ating ekonomiya. Again, sa datos na rinilis ng pamahalaan, ang ating ekonomiya ay lumago lamang ng wala. 2.8 pa rin ang ating GDP for the second quarter. Mabuti ba yan o hindi? Hindi. Hindi siya gumalaw, hindi siya nag-improve. Baka ang spin naman ng pamahalaan, hindi naman bumaba. Hindi natin kailangan pababain pa yung sadyang mababa na. Yung 2.8, napakababa na yan. Hindi pa pwedeng sabihing achievement na yung ating GDP for the second quarter ay 2.8. 2.8 din. Kagaya ng ating GDP ng first quarter, hindi bumaba, hindi nabawasan, hindi. Hindi na natin dapat layunin na hindi bumaba yung sadyang mababa ng GDP. Kailangan yan tumaas. Ulitin ko, base sa datos ng mismong administrasyon, ang sabi nila, kinakailangan umangat ang ating ekonomiya ng at least 3.7% for the next 3 quarters para umabot tayo doon sa base, yung pinakamababa ng projection nila. Ang projection kasi nila mga kababayan, lalago ang ekonomiya natin, 3.5 to 4.5 lang % this year. Kaya kinakailangan daw mag-pick up yung first quarter. Dapat yung second, third, and fourth ay mag 3.7% at the very least. Second quarter figure lumabas, 2.8. So malayo ito sa 3.5. Short ka na nung first quarter, short ka pa nung second quarter. Tila padilim ng padilim yung pag-asang makamtan natin at least man lang 3.5% GDP for 2026. Tama si Ginoong Alex Magno. Itong 2026 ay may tuturing na lost year. Wala na itong 2026. Talo ang ating ekonomiya. Talo tayong mga Pilipino. Perla Vallega, salamat. At kailangan namin ng patuloy na pagtulong ng mga katulad ninyo. Si Linlin, galit na rin ito si Linlin. Malamang magulang din ito si Linlin eh. Oh. Brenda Peke Ono. Maraming salamat sa Kilusang Pagbabago, Iloilo Chapter, ating mga kasama yan. Sabi ni, ito yung sentimento, ito yung mga dapat tinutugunan.
ng pamahalaan. Ito'y galing sa mga ordinaryong Pilipino na nakikipagsapalaran araw-araw na hindi ninyo dapat hindi pansinin at basta na lamang isang tabi. Sabi ni Vicente Vivencio, so yan ho yung atin wag tayong pumayag na yung Noel. Hindi rin mabuti ito sa negosyo. Bakit? Kasi nga ang kinakailangan, meron tayong regular, meron tayong periodic, meron tayong predictable intervals of election. Bakit? Yun nga po yung tinatawag nating democratic accountability. Paano ka magiging accountable kung walang eleksyon? Mantakin ninyo, yung ginagawang pambubudol ni Chis Escudero at ng mga kongresista, ang kanilang kadahilanan bakit kinakailangan i-postpone o isang tabi pansamantala at bigyan ng 2 years extension ang mga barangay at sangguniang kabataan officials ng another 2 years. Dahil daw sa energy emergency. Balik natin yung tanong sa kanila. Pag in-extend mo ba ng 2 taon ang mga barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad, bubuti ba ang lagay ng supply ng ating produktong petrolyo? Energy emergency, pag energy kasama kuryente. Pagka hindi ba tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, magmumura ba ang singil ng Meralco at ng mga kooperatiba? Bababa ba ang singil kada kilowatt hour? Pagka hindi tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, matutugunan ba ang hiling ng ordinaryong Pilipino na bumaba ang presyo ng produktong petrolyo? Matutugunan ba yung hiling ng mga operator at drivers ng public transport na bumaba ang presyo ng diesel? So ito malinaw na ipambubudol na naman ito. Hindi kadahilanan para i-postpone o ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang danger dito, pag hinayaan natin ito, pag hinayaan ninyo ito, mga kababayan, pati na yung BARM election, pag itong BARM election ay pinahintulutan din kahit na sabihin mo magpasa ng isang batas to amend RA 12317. Ito po yung batas na nagtatakda na magkaroon ng isang halalang regional diyan sa BARM sa September 14, 2026. Hindi pa rin pwede kasi nga it will violate the constitutional principle of a regular and periodic election. Bawal yan. Kaya yung ginagawang kadahilanan nitong Chis Escudero at mga mambabatas diyan sa mababang kapulungan, 2 reasons daw bakit dapat suspindihin. Ulitin ko para maunawaan ninyo. Energy, emergency, at continued US-Iran war. Binasag na nga ni mismong Pangulong Donald Trump itong kadahilan ng continued US war. Sabi niya, war to end pretty soon. And even before his pronouncement, just few minutes back, that war to end pretty soon, meron namang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. So kung dalawang kadahilanan lamang ito, bagsak na agad yung una. Yung pangalawang kadahilanan, energy emergency, basagin na rin natin. Meron bang maitutulong itong mga kapitan at kagawad at SK chairman pababain ang singil ng kuryente kung hindi tayo magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Magmumura ba ang presyo ng produktong petrolyo? Mabibigyan ba ng diskwento sa gasolina, sa krudo ang mga consumers? Bababa ba yung presyo ng kuryente? Tataas ba ang inventaryo natin ng produktong petrolyo pag hindi itinuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Yan yung mga katanungan. Bakit natin dapat ito pinag-uusapan? Pag ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay hindi natuloy at pag ang BARM election ay hindi matuloy, ang next na hindi matutuloy o ang next na hindi itutuloy ay ang eleksyon sa 2028. Delikado yan. Bakit? Unang-una, labag sa ating saligang batas. Malinaw dyan na ang presidente at vice-presidente ay hanggang 6 na taon lamang. Hindi 6 na taon at kalahating araw. 6 na taon! Exclamation point. Hindi 6 na taon at isang araw. Hindi 6 na taon at 10 araw. 6 na taon, wala nang rason, hindi pwedeng i-extend. At anuman ang iyong political color, anuman ang iyong political leaning, anuman ang iyong political ideology, maging ikaw ay para kay Inday Sara o kay Inday Sara at Inday Sara pa rin,
o ikaw ay kay kandidato ni Bongbong Marcos, ikaw ay kandidato kay Leni Robredo ka, kung kani-kanino pang mga nais kong kandidato, hindi mahalaga yan. Basta't ang importante, matuloy ang eleksyon. Matuloy ang eleksyon sapagkat tayong mga Pilipino, ang gusto natin, tayo ang namimili ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Kahit sino pa ang sinusuportahan ninyo. Ang importante, matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi ito sadyang pigilan gamit ang behikulo ng Constitutional Assembly or Constituent Assembly upang kalikutin, amyendahan, rebisahin ang ating saligang batas. No to NOEL, no to term extension. No to term extension ng presidente, ng vice-presidente, ng senador, ng kongresista, ng governor, ng city mayor, ng mayor, pati na ang mga opisyal ng BARM at ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sabi ni